Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So bago tayo matulog, basa muna tayo ng mga comments. As of this recording, ito pa lang yung comment na nababasa ko. No? Baka mamaya may sabihin na iba, may kinoment ako dyan, di mo nabasa ah. Duwag ka ba, bungo? Hindi mo binabasa yung comment ko? As of this recording, ano oras ba? 9 a.m. po kasi ngayon. March 7. So mag-start ako, panggabi ko na to. Panggabi ko na tong ano na to. So refresh natin ha para yung pinakauna ang mababasa natin. So 9 minutes ago may nag-comment ito sa video ni Boss Rino na nireakan ko, no. Sabi nga ni Elvis Star, hirap kasi kay Boss Rino nagsama ng scammer. Kaya pati sila nasira na. Nagtiwala kasi tao sa pinakilala nila. Kasi tiwala tao sa kanila. Ito yung ito yung tama to eh. Yung nagtiwala kasi tao sa pinakilala nila kasi tiwala tao sa kanila. Ito yung pinaka-importante. Kaya napapansin nyo minsan, may mga artista na kahit malaki ang bayad sa kanila ng politiko, tinatanggihan nilang i-endorse kasi ayaw nila. Sino ba yung si Chito Miranda yata yung nilapitan ng isang politiko na kasi alam kasi ni Chito Miranda yung yung power ng influence niya eh. Kaya pinag-iisipan ng maigi. Hindi yung basta-basta, hindi nasisiyahan kasi nasisiyahan ka. Hindi, mas deeper pa dapat dun yung I know no. I know hindi naman tayo perpekto talaga lahat. 'Di ba? Hindi tayo perpekto lahat. Lahat naman tayo may kabulukan na ginawa sa buhay natin. 'Di ba? Pero yung part na may credibility tayo sa isang bagay. 'Di ba? Ganito lang 'yan Let's say isa kang singer, 'di ba? Maganda ang boses mo. Pero sa personal life mo may mga issues ka. Let's say ikaw ay may nabuntis ka na tinakbuhan, meron kang inistafa, etc. Pero you can't deny the fact na talagang magaling kang singer. 'Di ba? Yun yung mo eh. Hindi naman tayo perfecto talaga lahat. Ang pinag-uusapan ko dito sa isang part na kung saan ay naka-build ka ng credibility. Ang kredibilidad mo, magaling kang singer. Biglang nalaman ng mga tao dun sa kaisa-isahang part ng buhay mo na may credibility ka, nalaman ng tao na nagli-lip-sync ka lang pala. Hindi pala totoo na ikaw yung kumakanta nun. Pag nangyari kay, alam niyo yung Milli Vanilli? I-search niyo yung Milli Vanilli. Nangyari yan eh. Bumagsak yung karir nila dahil nawalan sila ng credibility. Kaya importante yung credibility doon sa ginagawa mo. It doesn't matter yung sa personal na buhay mo kung may pagkukulang ka. Lahat naman tayo may ganun eh. Pero let's say ganito isa sa naka-build na ng credibility sa pagkatao ni Boss Rino, yung pagiging reactor niya or pagiging cool niya sa vlogs niya, 'di ba? Wala na akong pakialam doon sa personal life ni Boss Rino kung meron man siyang inutangan na hindi niya binayaran or meron siyang sinagasaan na tao. Pero ang alam ko si Boss Rino, magaling na reactor to. At saka pinapanood ko yung videos nito. Ngayon, kung masisira si Boss Rino doon kasi hindi makaka-apekto yun eh. Halimbawa, meron siyang, sa labas ng karir niya bilang vlogger, meron siyang inutangan na tinakbuhan niya. Halimbawa lang hindi po totoo yun. Halimbawa lang, hindi naman makaka-apekto yun dahil ang ginagawa lang naman ni Boss Rino, mag-vlog ng, nag-ghost hunting, tsaka nagre-react ng videos. Hindi naman nakaka-apekto yun eh. Pero pag mismo doon, sa pagiging reactor niya at vlogger niya, ghost hunter niya, doon siya nasira. Ibang usapan 'yon, 'di ba? Sana nagigets yung ibig ko sabihin kasi ang unang pambara ng tao diyan. Lahat naman tayo makasalanan, 'di ba? Bakit perpekto ka ba sa sarili mo? Yes, yun ang tama naman yun. Kaya lang may particular issue tayong pinag-uusapan. Ibababa ko sa level ng utak ng mga bobong fans ni Third Eye ha. Halimbawa,
nagkakalat ka dyan na 1 plus 1 is equals to 6. Alam ko na mali. Hindi naman yun ang tamang sagot eh. Ang 1 plus 1 ay 2. Diba? Sinungaling ka, minamali mo yung mga tao. Tinuturuan mo ng mali ang tao. Kinall out ko. Ngayon, yung mga bobong fans naman nung kinriticize ko, babalikan ako. Bakit? Perpekto ka ba? Walang kinalaman yung pagiging perpekto doon. Ang point dito, mali yung ginawa ng idol nyo. Kahit ba naman nang massacre ako ng isang pamilya, kapag sinabi kong mali yung sinabi niyang 1 plus 1 is equals to 6, mali talaga yon. Walang kinalaman yung nag-istapa ako, nagnakaw ako, yung mga kasalanan ko na wala naman sa pinag-uusapan. Nagigits nyo ba? Kasi minsan hindi ko naiintindihan yung mga taong ganyan na yung pagiging perpekto ang naging binabala para mailusot yung idol nila. Wala naman talagang taong perpekto. Nagkataon lang, yung sinita sa idol mo ay mali talaga. Nagsinungaling talaga siya doon. Kahit ba nasabihin mong ako'y sinungaling din, kung nahuli siya nagsinungaling doon sa isang bagay na yon, hindi maaalis yung fact na nagsinungaling talaga yung idol mo. Nagigets nyo ba ang ibig ko sabihin? Tigil-tigilan nyo yan, yung pagiging pagpapa-victim yan. Lahat tayo nagkakamali. Wala namang perpekto sa atin. Yes! Pero talagang mali yung idol mo. Di ba? Oh, pag nasira ang tiwala ng tao sa'yo, yun na simula ng pagbagsak. Parang anay yan na inuunti-unti kakainin. Di mo pa tinatama, kita mo kamalian, lalo ka lang malulubog. Tandaan pag tiwala nawala, start of the end. Ako halimbawa ako, nasa posisyon ako ni Boss Rino. Nagkalat si Third Eye ng kung ano man sa akin, Tapos marami nagsusumbong sa akin. Ang malaking pagkakamali sa akin ni Boss Rino, parang binabaliwala niya yung mga viewers niya. Yun yung mga nagmamahal sa kanya eh. Tama ba ako? Kasi sinasabi, huwag nyo na isumbong sa akin yan. Huwag nyo natin magwala. Iniiwasan niya, di ba? Yung mga ibang viewers mo kasi na nagsasalita sa'yo ng ganon, mahal na mahal ka ng mga yon. Ayaw kang masira. Pero kung ang defense mechanism mo na, hindi ako kasali dyan. Tinatawanan ko na nga lang. Hindi ko insulto yun doon sa mga nagkikare sa'yo. Di ba? Insulto yon sa may pagpapahalaga sa'yo. Kung ako doon, ang gagawin ko na lang doon, ay sige po, noted po yung mga sinabi mo, i-check ko po, mag-uusap po kami. After noon, tapos ang issue, mag-uusap na pala daw sila. Kahit kalimutan na ng mga tao yon, at least na-realize ang tao na may care ka doon sa sinumbong nila. Hindi yung, huwag nyo lang sasabihin sa akin, huwag na magsumbong kasi wala rin eh. Di ba, men? Di mo na tinatama, kita mo ng kamalian, lalo ka lang malulubog. Tandaan mo, tiwala na wala, start. Yes. Di ba? Mahirap kasing ibalik yung tiwala eh. Alam mo, mas okay na, nawalan ka ng pera, tapos binalik sa'yo nung nagnakaw. Pero yung nagbigay ka ng tiwala, tapos nasira, hindi mo maibabalik yung kahit kailan eh. May time na maibabalik mo, pero wala eh. May crack na kasi eh. Parang papel yan na pagka nilukot mo, kahit na anong ganun-ganun mo, makikita mo pa rin yung bakas ng pagkagusot niya. Diyan tayo sa may mga comment na Sabi nga ano ba to si Bungo? Ang daming sinasabi. Wag mo na lang silang Ako nga, ito yung pinaka-bobo. Ma'am Penny Mayor, sorry ha. Isa ito sa mga pinaka-bobo na na dahilan yung, wag mo silang pakialaman. Putang ina nyo pala eh. Nasa social media yan eh. Kung ikaw nga, itong video ko nga, pinakikialaman mo, hindi ka naman binabawalan eh. Diba? Tapos sasabihin sa akin, kung ayaw mo na lang, wag mong panoorin. Ba't sa inyo pwede?
Kahit ayaw nyo sa sinasabi ko, pwede kayo manood sa akin. Pag ako hindi pwede, bobo! Nakakabuisit yung dahilan eh. Sa kanila lang applicable yung sinasabi nila, no? Di ba? Buisit. Hindi, nakakainit ng dugo tong wag mo silang pakialaman. Pero ako pinakikialaman. Di ba? Tanga! Nakakabuisit na nasagutan. Sabi ni Sir Ramil Chavez, wala idol bungo, walang kwenta Estes method. Nila dapat yan. Oo, dapat talaga SB7 eh. Kasi may static yon. Yung gumagano, hindi mo talaga maririnig sa labas. Tama to. Sinabi din to ni Sir I.M. Reverie. Ang necro kasi walang static. Pag may gap doon, makakarinig talaga si third eye doon. Ito ha, sasabihin nyo sa akin na hindi, ang ginawa lang naman nila doon, katuwaan lang naman eh. Hindi naman seryosohan eh. Kahit na, may element doon na maling information yung pinapakalat nyo. Parang ganito yan, men, ano? Gagawin yung katawa-tawa. Magiging normal kasi yan, men eh. Gagawin yung katawa-tawa ang isang bagay. Alam mo, nag-SS, nag-enjoy kayo doon. Maglagay man lang sana kayong disclaimer na ito ay hindi naman seryoso, hindi ito ay ano. Kasi anong nangyayari, blurry na yung line between sa totoo o hindi. Parang ganito yan, ano. Parang nagpapahatid kayo ng maling information yan eh. Kasi nga nanonood sa inyo, ano, let's say, ang sinasabi nyo, ano ba ang magandang example dyan? Nawawalan ako ng analogy para maintindihan nyo eh. Let's say sa isang bagay pagdating sa health, no? Nakakatawa na na gumawa kayo ng skit na may isang buntis na umiinom. Alam naman natin, bawal sa buntis ang uminom ng alak at kahit ano. Nakakatawa kasi. 'Di ba? Na isang buntis na umiinom na papanood natin. Ano yung message na maipararating noon sa mga nanonood? Na, sila nga buntis, umiinom eh. 'Di ba? Nagigets yung ibig ko sabihin? Nandun na yung tawanan, pero hindi nga. Kasi pag nagpapalabas kayo sa social media, sa ayaw at sa gusto nyo, may mga tanga kasing nanonood na iisipin, gospel truth yung sinasabi nyo dyan. Katulad yan, Estes method, ano? Ang tunay na Estes method, SB7 ang gamit, hindi yung necrophonic. Kasi ang pag SB7, malakas ang static noon, wala ka talaga maririnig sa labas. Gumaganon yun habang nag-i-scan ng frequency. O anong maihahatid nun sa mga matututo dun sa napanood sa inyo? Hindi, Estes method, ano na yan eh. Pwede naman necro dyan eh. Yun yung napanood ko kila third eye eh. Yun ang ginamit nila. 'Di ba? So, misinformation na yon. Yun ang hindi nyo naiintindihan. 'Di ba? Tapos yung may umiilaw na bola, oo, paranormal na, umiilaw na yung bola, 'di ba? Ano yung maihahatid nun? Kung may disclaimer yan, lahat ng ginagawa namin dito ay for entertainment lamang po. Di may iisip ang tao na ano lang yan. Katuwaan lang nila. 'Di ba? Ang problema, ito nagsiseryoso din na may third eye itong isa. Di siya na yung magiging pamantayan lahat ng may third eye. Kawawa naman yung mga may third eye talaga na totoo. Siyempre, pagka nagkiklaim yan ng isa, let's say, alimbawa ako, may third eye din ako, totoo may third eye ako. Si Kuya Rick TV, may third eye din. Sino pa ba? Si Sir Ed Kalawag, may third eye din. Nakilala din ito si Jeff na may third eye din. Lahat kami may third eye kami, ano. So, nire-respeto kami ng mga tao. Kapag sumablay ito si Jeff, nalaman na nagsisinungaling to, lahat kami sinungaling na rin sa paningin ng tao. Kaya kailangan talagang i-isolate yung mga bulok na kamatis.
Yan sana naiintindihan nyo. Hindi ito para pigilan yung pag-i-enjoy nyo. Wala namang pumipigil sa pag-i-enjoy nyo eh. Yung mga katwiran nyo na okay lang sa amin na peke, basta kami ay nai-entertain. Sa inyo, okay pala sa inyo. Bakit nagagalit kayo pag sinasabi kong peke yan? Okay lang naman pala sa inyo. Diba? Di wag nyo akong pansinin kung okay lang pala sa inyo na napaghahalata na hindi sa inyo okay na peke. Kaya nagagalit kayo sa akin. Niloloko nyo ang sarili nyo. Diba? Nakakanig talaga si Third Eye. Pwedeng makagawa ng peke yung sinungaling na yan. Mga boss, sinisira nyo ang Estes method. Ginagamit ng mga legit yan. O, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na may naaapektuhan doon sa basta natutuwa kami. Basta kami ay natutuwa. Gago, mga putang ina nyo! Hindi nyo naiintindihan. May naaapektuhan. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Basta kami ay natutuwa. Basta masaya kami. Masaya kami. Gago! Hindi nyo naiintindihan yung mga bagay na minamali nyo. Diba? Halimbawa ako ay nagpapanggap akong pulis sa vlog ko. Tapos nagsasabi-sabi ako ng ginagawa kong katatawanan yung mga hinuhuli ko. Mga hindi ba insulto sa mga totoong pulis yun? Sasabihin niyo naman, hindi na importante. Importante kami nasisiyahan. Kahit na peking pulis siya. Gago! Diba? Mga bobo! Ito exactly, baka gayahin ng mga ibang peke, mawawala ng saysay yung pinaghirapan ng mga legit. Ito yung bottom line, men eh. Napaka-perfect nitong comment na to, ni Sir Ramil Chavez. Sana dito pa lang naiintindihan nyo. Kung yung ginagawa nyo ay for entertainment, ipaliwanag nyo. Ipaliwanag nyo, men. Yun lang naman eh. Huwag kayong magpanggap. Sasabihin nyo, ito, katuwaan lang to ha. Katuwaan lang. May disclaimer. Kasi yan ang magiging pamantayan ng mga tao. Kasi lalo na yung mga taong walang alam sa ganyan, tapos kayo ang mag-i-educate. Tandaan nyo ha, let's say, ilan ang subscribers ni Boss Rino? Let's say 500,000. Pero 600,000 yata si Boss Rino, O let's say 500,000. Yung 500,000 na yon, let's say naniniwala sa'yo lahat yon. Lahat ng i-educate mo dyan, i-absorb nun na parang gospel truth pag galing sa'yo. Just imagine, yung 500,000 na yon, ikikwento niya dun sa iba pang kakwentuhan niya. Oy, napanood ko sila Boss Rino, ganito yung ginawa nila. Diba? At yung nakwentuhan nila na yon, magkikwento pa sa iba yon. Diba? Yun sanang iniisip nyo. At pag kumalat yung information na ganyan pala Estes method, magkakaroon ng kaguluhan. Yung iba, hindi naman yan peke naman yan O narinig na peke pala Estes method. Lahat na nag-Estes method yan, peke na lahat. Diba? Sabi nga na ni Ma'am Beth Chapilipit, so disappointing na ang grupo, kala ko noon legit, lalo na si Dax. Ito nangyayari pero hindi pa naman nagsasalita si Dax. To be fair naman kay Dax. Diba? Pinili kaya lang, Dax, yung pananahimik mo, hindi rin nakakatulong. Pero, let's see, baka bumubuelo lang si Dax. Diba? Just imagine, sa isang third eye, nag-crumble down yung credibility nyo, men. Dahil sa kagustuhan yung maging masaya, pwede naman maging masaya na content. Tinan nyo yung ginagawa nyo. Ito ha,
Tinan yung ginagawa nila, yung dati nila Balbaliw, si Boss Rino, tsaka si Dax. Ang saya-saya nyo nun. Nung nahaluan na may nagpanggap na third eye, naging mali-mali na lahat. Ang saya nyo nun dati, men. Hindi, kayo kung ayaw nyo pa rin iwan si third eye, di, ano nyo pa rin, liability nyo yan. Liability nyo si third eye. Di ba? Yung ginagawa nyo dating mukbang sa Villa Epipanya na yun, isa ako sa natawa doon. Isa ako sa nag-enjoy doon. Lalo na yung may tumunog na piano. Yung kayong tatlo, nila Balbaliw nun. Diba? Tapos biglang pumasok yung third eye na yan, tapos sinasakyan-sakyan namin. Ano ba? Hindi, kung choice nyo, baka sabihin nyo na naman, pinipilit ko kayo ipaghiwalay eh. Di, bahala, mag-stick kayo. Di ba? Mag-stick lang kayo, wala namang problema doon. Kaya lang, as a fan nyo dati, I'm so sure, may mga mag-a-agree din sa akin, bagamat gusto din ng iba si Third Eye, pero may mag-a-agree sa akin na napaka-genuine, napaka-totoo, at napakasaya nung wala pa si Third Eye. 'Di ba? Hindi ko siya pinipilit na ialis niya, pero ayun, ay opinion ko lamang bilang tagahanga nyo dati. 'Di ba? Kasi kung mapapansin niyo yung reaction video ko dati sa inyo, yung nagmumukbang kayo sa Villa Epipanya, cool yun eh. Kayo lang ang una nakagawa nun, men. Yung nagmumukbang sa nakakatakot na lugar. 'Di ba? Nag-start na mag-suffer yung credibility niyo, biglang may nagpanggap na may third eye. 'Di ba? Unang-unang reaction video kasi ito nangyari. Kilala ako na nagre-react at nagde-debunk. 'Di ba? Nung nag-hit yung samahan nyo, marami na nag-request sa akin ng video nyo. Ni-request na nila yung video nyo sa akin. Eh syempre, sasabihin ko kung ano yung totoo ko. Nakita ko yung ano ni Third Eye. It doesn't add up yung mga pinagagagawa niya. May iba, totoo daw, ano. Pero ako, nakaramdam na ako noon pa. 'Di ba? Ay, bahala naman kayo diyan. Hindi daw kayo maipaghihiwala, eh di wag. 'Di ba? Akala ko nung una legit ang lahat, lalo na si Dax. Hindi, feeling ko naman kung si Dax ang mag-e-explore ng sa kanya, legit pa rin naman, ano. Feeling ko naman. Siguro kung may ginawa man na nakapekean sa part nila, as a team yon, dahil nga 'di ba, priority nila ang maging masaya. Hindi naman nila priority yung talagang mag-ghost hunt eh. Tapang pa man din lalo na sa mga solo at mukhang sincere sa lahat. Si Rino, artista yan, 'di ba, sa Batang Quiapo. Wow, di ko akalain pagdating sa vlog, just to save the nabubulok na kamatis, di baling masira, 'di ba? Ito yung sinasabi ko eh. Boss Rino, ang dami nang hihinayang sa'yo. Isa na ako doon, men. Diba? Isa na ako doon. Dahil masave itong nabubulok na kamatis na to. So bagay, napapaisip din ako, ano, na kayang itaya ni Boss Rino yung, ano, yung credibility niya dahil dyan kay Third Eye. Napapaisip din ako eh, no? Bakit kaya? Di ba nawawalang kapatid ni Boss Rino yan si Third Eye? Di ba ang bata habang maliit pa, puputulin na ang sungay para matuto. Kaso yung bata ayaw makinig, lalo lumaki ang ulo. Dahil nakikita niya, pinaglalaban siya ng mga humahawak sa kanya. Ano ba ang gusto nyo? Yung ang lumawak ang views nyo dahil legit kayo o lumawak ang views nyo dahil manloloko kayo? Sakit, ano? Diba? So sakit. Sabi ni Hani Manoy, ito naman kay Kuya Red, lakas makatangan niya ni Kuya Red. Magpapalaya ng espiritu, ever since isa lang naman ang alam niyang orasyon. Saint Benedict na ina-apply niya sa lahat.
Tapos mali-mali pa pagbigkas. Pareho sila ni Zards. Tinuruan ko na nga dati yan, na di gagana sa mga engkanto kuno nila yon. Sige pa din. Ano pa ba? Sabi nga naman, maalala ko, Idol Bungo, di ba pinasok mo na rin ang ghost hunting content? Ipauso mo kaya na walang gamit na equipment. Tanging camera, flashlight, pakiramdam mata at tenga lang gagamitin mo. Maganda, Idol Bungo, idea ko. Maniwala ka. Baka mag-ghost hunting ka palagi. Ito kasi ang ano, ito kasi yung, I appreciate ito, no? Yung suggestion niya. Walang equipment, tanging camera, flashlight. Ito kasi ang magiging problem, sir. Sir Ulysses Balantak. Ang magiging problem kasi, hindi nyo kasi pwedeng panghawakan yung sinasabi ko eh. Halimbawa, ganito, no? Sasabihin ko sa inyo, dito sa paligid ko, may nararamdaman ako dito. Pwede ko kasing sabihin ko lang yun eh. 'Di ba? Kailangan backup ng nakikita nyo rin. May nararamdaman ako dito, lalagyan ko ng EMF reader. 'Di ba? Pumapaalo, sabi sa inyo, meron talaga dito sa tabi ko eh. Makikita nyo, magre-react yung equipment ko dito sa tabi ko. Kung saan kiniklaim ko na meron dito. Kasi kung hindi ako gagamit ng equipment na legit, pwede kong gawin ang lahat. Ika nga ni Third Eye, explorer ako nun. Free akong gawin ang lahat. Di ba? So, sabi ko, may nakita akong shadow doon. May nakita akong ano dito. Di ba? May umiiyak ako naririnig. Meron akong ganyan. Di ba, men? Pero, nagawa ko sa Valenzuela. Actually, hindi ko naman kinoconsider sarili ko na, ghost hunter. Di ba? Kaya minsan nag-ghost hunting ako, katulad ng mga payo ng iba, subukan mo rin. Sinubukan ko rin. Dahil kung ghost hunter ako, yun na lang ang content ko, hindi na ako magre-react ng mga videos. Pero I do appreciate, mahirap kasi yan yung mag-ghost hunting ng walang equipment. Yung pumunta kami nila Punso, nila RBS sa VIP Panya. Wala, boring yung video. 'Di ba? Video ko 'yon, pero sabihin ko boring 'yon. Kasi wala kaming panghahawakan sa inyo eh. 'Di ba? Sabi nga 0.4 pa lang microtesla. 'Yon makaka-cancer na ng bata. Yung normal ni Kuya Red, 40 microtesla, lusaw ng bata. Pati tao. Hindi, di ba? Yung mga datas kasi nung sinasabi ni Kuya Red, importante kasi yun eh. Ito, ang hindi ko magets kay Kuya Red ay yung nakakulong na espiritu, paano niya napapalaya. Hindi naman siya pare man lang. Ito na yung sinasabi ko eh, no? Kasi at least kahit pa paano yung pare, bagamat hindi naman ako 100% sold out dun sa ginagawa ng pare or ng pastor, at least kahit pa paano, meron silang method dun eh. Kumbaga, may libro silang sinusunod sa mga ganong bagay. Ito si Kuya Red, di ba? Ang gagawin, makakapagpalaya siya, magdadasal lang daw. 'Di ba? Ang sabi niya dito, paano 'yun na napapalaya niya, magdadasal siya tapos malaya na agad noon? Sa totoo lang nagagalit na Diyos sa kanya kasi ginagamit niya sa kabalbalan yung dasal na banal. Kaya nagkandaletche channel niya. Ito yung sinasabi ko sa'yo, kung ganun lang pala kadali, katulad ng sinasabi ni Kuya Red, na magdadasal lang, kung ganun lang naman pala kadali, edi sana, ganun na lang ang gawin na lahat. Huwag na kayong tumawag ng pare, ng pastor, 'di ba? Alam mo ba si Sir Ed Calawag, yung napanood ko yung video doon sa may diplomat, 'di ba? Nag-endorse siya sa pastor doon. Kasi may mga time din na kailangan din ng ganyan daw. Yung nakakaalam kung paano palaya. Or tama ba? Magpalaya or whatever.
Hindi, sabi si 44 daw yun eh. Alam niyo, yung viral ni Ghost Hunter 44 sa school, nakita ko yung video na yun, si 44 talaga yun eh. Iba pa bang guard yun? Yung may humihila ng mga upuan? Na-demanda nga yata si 44 nun eh. Ay, na-demanda ba or inano siya, binantaan ng demanda, something like that. Ba't kasi tumigil si Kuya Red mag-English? Doon ako natatawa eh. Ito, si... Daming comment oh. Daming comment ni CJD. Sabi gano'n niya, Hi Bungo TV, marami ka na naman nauto. Oh, marami daw ako nauto. 4.4k views. Postahan tayo yung 1k views dito. Legit supporters ni Boss Rino, haka ni Boss Jeff. Ilan ba ang views ng Parang utang ko pa kay Boss Jeff mo yung Tingnan nga natin ang views ng Boss Jeff mo. 4.4k ang nanood sa akin. Okay lang sana kung kay Boss Rino mo sinabi, ba't siningit po pa yung Boss Jeff mo? Ba't tayo, eto, tingnan ang views nito. Views ni Boss Jeff mo. 322, 188. Tapos, paghahatian pa pambihira. Anyway, palusutin na natin. 4.4k views. Pustahan tayo yung 1k views dito. Legit supporters ni Boss Rino saka ni Boss Jeff. Gaya ko, bakit ba kasi hilig nyo pa rin magpapanood ng mga ganitong toxic na tao? Ako nga, di ko tinatapos manood sa mga video nito. Diretso comment ka agad. Paano mo nasabing toxic ako kung hindi ka nanonood? Sinasabi niya naman, hindi niya naman daw tinatapos manood. 'Di ba? Nagpauto pa rin kayo sa channel na to. O nagpapauto daw kayo sa akin. Dapat doon kayo kay Third Eye. Magpauto, wag sa akin. 'Di ba? Papauto kayo sa akin, men eh. Highs, ilang beses pa ako mag-defend para kay Boss Jeff. Di naman marunong umintindi ng opinion ng iba, di ito si Bungo TV. Puro sarili niya ang pinapaniwalaan niya. Palagi nandadamay pa para maraming maniwala sa kanya. Malamang, i-defend ko talaga yung sarili ko. Alam nga namang hindi ko i-defend ang sarili ko. Channel ko to eh. Di ba? Talagang sarili ko yung maririnig mo dito. Alam nga namang ibang tao, ikaw naman. Bakit sa channel ba ng Boss Jeff mo? 'Di ba? Kahit nga kasinungalingan na sinasabi niya, pinaniniwalaan niya yung sarili niya eh. Ano ba naman 'yan, 'di ba? Bakit di mo na lang kasi itatak sa kokote mo na walang perpektong tao? See? Ito yung sinasabi ko. From the very beginning nitong video, napipredict ko na to eh. 'Di ba? Yung paggamit sa perfecto card na 'yan. Hindi pagiging perfect ang pinag-uusapan dito. Katulad ng sinasabi ko, baka mamaya pagparamihan tayo ng kasalanan, mas marami pang kasalanan ko kaysa dyan sa Jeff mo. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin dito ay specific na topic. Yun ay yung paggawa niya ng video at pagsisinungaling niya sa mga tao. Diba? Lahat tayo nagkakamali. Malas lang siguro si Boss Jeff kasi lagi lang siyang nakikitaan ng mali. Di aminado ka rin na may mali. Pero wala namang masama roon. Mali nga tapos walang masama? Ano ba? Lagi daw siya nakikitaan ng mali. Tapos wala daw masama doon. Ay, naku. Maswerte ka na lang, Bubungo TV, dahil hindi ka namin nahanapan ng butas. Hindi, marami akong pagkakamali din. Kung i-analyze mo yung mga dating video ko, may mga sinabi ako doon na hindi naman nagtugma. Kasi nga, ang ginagawa ko, nagde-debunk ako ng video. 'Di ba? Then may sasabihin ako doon na hindi, ako
Sine-self-debunk ko na yung sarili ko sa inyo. 'Di ba? Yung mga debunk ko before, hypothesis yung iba. Minsan, hindi naman yun yung nagkakatotoo. May example niyan eh. Ano ba yung Kila kila Kuya Red. May nasabi akong something, then nakausap ko yung mga dating kasama niya, hindi po ang ginawa po nila ganito, o 'di ba? Nagkakamali din ako. 'Di ba? Ang problema kasi, kahit hanapan niyo ako ng butas, 'di ba? Sa pag-aano ko, hindi kasing lala nung ginagawa ng idol mo. Meron akong ginagawang mali. Sabi, hindi ka namin, bakit nyo hahanapan ng butas? Instead na sagutin nyo yung issue, hahanapan nyo ako ng butas. Nakakaano ba yon? Nakakasagot ba ng issue sa inyo yon? Paghahanap nyo ng butas sa akin? Mafi-fix ba nun yung kasinungalingan ni Third Eye? Yung paghahanap nyo ng butas sa akin? Hindi naman, di ba? Pero di ibig sabihin nun, wala akong mali. Marami akong mali. Di ba? Marami akong mali. Sobrang dami kong mali sa buhay. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Sobrang, pati choice ko sa pagkuha ko ng kurso, during nag-aaral ako, during nagtatrabaho ako, marami akong mali. Sobrang daming kong pagkakamali sa buhay. Di ba? Kaya lang, hindi naman yung pagkakamali ko sa buhay ang pinag-uusapan dito. Yung pagsisinungaling ng idol mo. Ano ba? Yung pagsisinungaling kasi ng idol mo, nakakahawa yun sa iba. Yun na hindi mo naiintindihan, kaya naging public concern yun. Di ba, sana kung halimbawa, ang ginawa niya, nangutang siya sa kapitbahay niya na hindi siya nagbayad. Di ba? Ikakalat ko dito. Wala naman kami mapapala doon. 'Di ba? Ano pa bang kasalanan na gagawin? Let's say nasagasaan niya yung manok ng kapitbahay nila. Ikakalat ko dito. Wala naman tayong mapapala pag yun ang pag-uusapan natin eh. Pero kung ang ididibang ko, yung video na kinakalat niya sa publiko, nakakahawa kasi yon. Nagigets mo ba? Napakatanga talaga ng mga supporter ni Third Eye. Ubod ng tanga. 'Di ba? Marami akong mali. Hindi ako magpapakabanal dito. Marami akong mali. Maniwala ka sa akin. Kung may listahan sa langit ng mga mali, yung listahan ko ganito kahaba. Si Third Eye siguro mga ganyan lang. Ako ganyan kahaba ang kasalanan ko. Pero ang pinag-uusapan kasi natin yung pagsisinungaling sa video eh. Hindi yung nagawang mali sa buhay. Pambihira naman kayo. Diyan na lang ba kayo aasa? Sa pagdebate, magpa-victim? Diyan na lang kayo aasa, men? Hanggang kailan kayo matututo sa tamang pagsagot sa mga arguments na hinain sa inyo? O kung hindi nyo masagot, admit at mag-start tayo ng bagong buhay. I'm sorry po, nagpanggap po ako na may third eye, or I'm sorry po sa mga sinabi kong kasinungalingan. Asahan nyo po sa susunod, aayusin ko na po yung, alam ko mahirap yon, pero nailagay mo ang sarili mo dyan eh. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, wala kang ginagawang mali. Dito pa nga lang, aminado nyo na talagang mali. Kahit ano pa sabihin mo, ipakita mo na ebidensya mo, maaalis ang katotohanan. Ano? Sabihin mo at ipakita mo na ebidensya mo, di mo maaalis. Kahit daw sabihin mo, kahit daw sabihin ko at ipakita ko daw ebidensya ko, di mo maaalis ang katotohanan na paninira. No, hindi to paninira, men. Alam mo ang paninira? Sasabihin ko sa iyo ha. Ang paninira, yung may reputation ng isang tao, gagawa ka ng isang bagay para matanggalan siya ng credibility nang wala siyang ginagawang mali. Let's say halimbawa si Third Eye out of nowhere sinabi ko,
Alam mo yung si Third Eye, ano lang naman yan eh. Mali-mali ang ginagawa niya eh. Hindi naman totoong ghost hunter yan eh. Tapos wala akong sasabihin kung bakit ko nasabi yon. Yun ang paninira, men. At tandaan nyo ha, hindi porket na nagsasabi ka ng totoo ay hindi na paninira ang ginagawa mo. 'Di ba? Example, ganito. Let's say, si Juan. Sasabihin ko sa inyo, si Juan nakita ko may galis sa puwet. Totoo naman may galis sa puwet si Juan. Pero ano ang purpose ng sinasabi ko? Bakit sinasabi ko sa inyo na may galis si Juan sa puwet? Para lang mapahiya siya. Yun ang paninira. Yung walang purpose. Ang purpose talagang from out of nowhere, biglang sisirain mo yung tao. Ito example ko Itong papel Itong papel na to, buo tong papel na to. Kita mo? I-identify ko sa iyo kung anong paninira ha. Buo to. Walang ka sira-sira tong papel. Agree ba kayo? Press 1 kung naiintindihan nyo na itong papel na to ay walang kasira-sira. Nakikita nyo, buo siya, di ba? Buo siya. O ngayon, makikita nyo, pupunitin ko. Ako yung dahilan kung bakit napunit itong papel na to. Sinira ko yung papel o hindi? Sinira ko, di ba? Tama. O ngayon, rewind tayo. Erase yung nangyari. Nakita ko ulit itong papel na to. Di ba? Sa unang tingin, itong papel na to ay buo. Di ba? Buo itong papel na to. Nakikita nyo naman. Walang kasira-sira. Di ba? Nagsuri ako. Sinuri ko itong papel. Tingnan ko nga. Hindi may punit Huwag ka naman sinungaling. Sabi mo, walang punit yan. Kitang-kita ko may punit. Ako ba yung sumira dito sa papel? Nakita ko lang naman na may punit Ang sabi mo, walang punit Pero nung sinuri ko, may punit Ako ba yung sumira dito? O nakita ko lang? Nagigets niyo ibig ko sabihin, mga men? Di ba? Pinipinpoint ko lang yung napanood ko. Asan ang paninira doon? Tell me. Di ba? Ano pa yung sasabihin nito? Kasi para maintindihan na itong bobong defender ni Third Eye At least gusto ko itong mga ganito. Nakikita ko yung argument nila. Di ba? Di mo maalis ang katotohanan na paninira at panghaltak sa kapwa lang ang motibo mo. Kasi madali lang naman dayain ang lahat. Tamo? Yung nag-e-expose pa yung sasabihan mong mandaya. Duwag kasi yung kaya mo lang tirahin sa channel mo. Tapang-tapangan mahilig pala sa awareness. Bakit mo gawin sa politiko? Hoy, tanga, ba ako mag-ship sa politiko? Tungkol sa paranormal ang content ko. At sinasabi mo dito, duwag kasi kaya mo lang yung mga tirahin sa channel mo. Yung kaya ko lang daw. So sila Kuya Red na 100,000 na nagpapapatay, yun lang ang kaya ko? Sila Donsky na 100,000 ang subscribers, yun dan lang ang kaya ko? Si Jay Costura na milyones ang subscribers, yun lang din ang kaya ko? Sira pala talagang tuktok na itong mga to Di ba? Tapang-tapangan ko, mahilig ka pala sa awareness. Bakit di mo gawin sa politiko? Politiko siguro to. Gawin mo sila na topic sa channel mo. Ba't magtuturo ka? So, sabi niya nga, para may saysay daw yung content ko. Kino-content ko si Third Eye, aminado ka na yung idol mo walang saysay? Magkaroon ka naman ng ambag sa tao. Di yung binibigay mo sa amin na awareness na dapat iwasan maliit lang na tao na kaya mong tapak-tapakan.
Hello, si Jay Costura. Ilang video nagawa ko kay Jay Costura. Pakita natin dito sa bobong to. 'Di ba? Naha-high blood na nga sa akin yan sila Jay Costura eh. Nakakausap ko yung mga dating staff niyan eh. Minsan nga pinaringgan na ako sa channel niyan eh. Ano ba? Ilan ang ginawa ko kay Jay Costura? Mga pa-victim nyo. Ayan o, Jay Costura, Jay Costura, Jay Costura. Ang dami kong video kay Jay Costura. Milyones ang ano niyan. Ang subscribers niyan, pambihira kayo. 'Di ba? Ito yung effective na ginagawa nila sa mga bobong katulad nila, yung magpaawa. 'Di ba? Nakakasuka, ang laki-laki mong tao, di ka lumaban ng patas. Hindi ba patas 'to? Hindi mo i-content yung kasing laki mo. Mas malaki nga sa akin, kino-content ko eh. 'Di ba? Mas malaki. Wala sa laki at ano yan ng subscribers, men. 'Di ba? Talagang sinungaling lang talaga yung idol mo. Tumira ka ng ano, magtuturo ng iba yan, ano? Tumira ka ng iba. Kasing dami mo na subscriber, kaso nga lang, taga Mindanao pa kasi alam mo na di ka mababawian na. Si Bims Ghost TV. Taga Mindanao yon? Si Jay Costura, na milyones ang subscribers, taga Mindanao yon? Ikaw naman, masyado ka namang ano, di ba? Ang tapang-tapang mo kasi mababa lang tingin mo sa mga taga-probinsya. O, kita nyo na? Paano mababa? Taga-probinsya ako. Taga-Mindoro ako. Ikaw naman, masyado ka namang ano. Di ba? Nakikita nyo, the way silang gagamitin yung ano emotion eh. Di ba? Magpapaawa. Taga-probinsya. Tatapak-tapakan lang. Pero nare-realize mo ba yung yabang ng idol mo? Ikaw naman. Di ka nila mahahanap sa Manila. Todo bira ka lagi. Diba? Sa channel mo, ang tapang-tapang mo. Pero yung tapang na pinapakita mo sa video ng channel mo, nung nagkita kayo ni Boss Jeff, wala pa sa kalahati. Tadhana na nga ang dahilan kung bakit kayo nagkita nung gabi na yon. Bakit di mo pinakita yung tapang na pagiging professional yon? Tanga ka ba? Kinumpronta ko nga yung Boss Jeff mo eh. O bakit yung Boss Jeff mo din? Diba? Sabi mo sinisiraan ko, bakit hindi rin nagalit sa akin yon? Sira talaga ang totoo nitong ulo nitong gagong to eh. Kala ko ba patitiklupin mo, di mo naman pala kaya, backstabber. Hindi ba kinumpronta ko? Pagiging professional yung ginawa ko. Sira pala talaga ang tuktok nito mga to. Ang gusto nito mga to, pagdating doon, pagsasasaksakin ko si Jeff. Anong klaseng utak na meron dyan? Di ba? Bihira. Di ba kayo nahihiya sa sarili nyo yan? Yung pinagtatanggol nyo, ubod ng sinungaling? Next. Sabi nito isang bobo, kanya-kanya tayo may gusto sa buhay. Ako gusto ko lang masaya. Kayo baka yan ang gusto nyo mag-react sa mga video. Sige, yan ang gusto mo eh. Happy lang tayo. Fake man o hindi, at least napasaya kami. Another bobo. Hindi tulad ng iba dyan, puro na lang stress ang alam gawin. Aba, ako hindi ako nai-stress pag kino-content ko yan. Nag-i-enjoy ako. Ganyan din napansin ko nung nag-SS method sila, sabi mo. Asan pa ba dito? Isa pa rin yung Rangel Donaire na yan. Pinaasa lang tayo. Asan dito yung isa? Meron ako isang ditong meron akong isa ditong gustong sagutin eh. Kami ganun ni
Roland Parochelin. Parang si Bungo TV pa yung effective Galit na galit gusto. Effective? Ano effect? Affected. Anong effective? Uh-huh. Ang kay Rino kasi laugh trip na slight kagaguhan. Kaya tuwang-tuwa kay Jeff na kaibigan, same. Seriously, nakasubs din ako. Nakikita ko ang minsan laugh trip ng kagaguhan entertainment na papanood. Buti nga nagkaroon ng debunker dito. Meron dito nag-defend, isa rin bobo eh. Saan na ba yan? Mag-iisang oras na naman ako. Pareho lang sila ng capacity ng pag-iisip. Sa totoo lang, si Rino Moron Entertainment of viewers. Kaya tingnan mo, natutuwa siya kay Jeff, sabi nitong Rino. Pero walang natutunang aral, his slight on humor. Kagaguhan ba? Di niya alam, ginagago na siya nitong kaibigan niya. Natuwan-tuwa pa siya. Pareho nung Jeff, ito naman may yabang nagsasalita sa seryosong pangit na mukha na naniniwala ka sa sinasabi. Oops, kapag di mo siya kilala, pasalamat na lang may debunker sa social media. Ito si Rod Abiana. Alam mo kuya, mag-focus ka na lang sa content mo. No? Ano ba dahilan mo? Ba't mo ginagawa? Kasi kahit yung anong gawin mo, may manonood pa rin sa kanya. Kasi nag-e-explore siya. Kahit sabihin na meke siya nun, yung iba gusto lang din makanood ng nag-e-explore. Another palusot, yung nag-e-explore daw kasi. Sabi ko, manood ka, di ka pipigilan. Kahit magpaulol ka dyan, go lang, suporta kita. Tapos sinabihan niya ako, utak mong go. Ahahaha. Bungo na lang natira sa'yo, hayaan mo taong humusga. Hindi ba ako tao? Alam mo taong humusga sa kanya, di ikaw. Sino ka ba? Tingin mo Tao ako. Sabi mo, hayaan ng taong humusga. Tao ako. Anong tingin mo sa akin? Hayop? Baka hayop ang tingin mo sa akin. Mag-focus ka na lang sa sarili mong content. Alam mo, kakabash mo, nakikinabang siya. O, di good! Good! Nakakatulong pala sa idol mo eh. Bakit affected ka? Mag-focus sa sarili mong content. Nang husga ka content mo sa kanya nakikinabang din siya sa ginagawa mo. Focus, sabi kong ganun. PM mo ako, sabi mo utak mong go ako. O PM mo ako, wala, iwas na naman. Typical bobo. Focus ka sa content mo. Uy, dami mo alam, laki-laki mong tao, parang babae sa kadaldalan mo. Anong gusto mong gawin ko dito? Yan ang madalas sinasabi, madaldal daw ako. Anong gusto mong gawin ko dito? May microphone ako? Gusto mo sumayaw ako dito? Kaya nga reactionist ako eh. 'Di ba? Bakit ba habang nagla-live ba yung idol mo, hindi ba dumadaldal din 'yan? Sira ulon to. Di ko pinagtanggol yun. Ang akin, mag-focus ka. Pinagtatanggol mo. Pakialamero ka pa. Anong ginagawa mo sa akin? Ito yung madalas kong sitahin, double standard. Sila pwede makialam sa akin. Ako hindi ako pwede makialam sa kanila. Buti nga, sinasagot ko itong mga comment na to eh. Diba? Sabi niya ganon. Anong nakikipag-away, di na kayo, di ba, nasa tamang edad ka na para ganyan ka mag-isip. Yun na nga nasa tamang edad na tayo, men . Focus ka sa content mo. Pakita mo na dapat ka suportahan. Pinapakita ko na, men. Hayaan mo siya. Kung gusto niya yung content niya, content mo na lang, intindihin mo para mo wala kang kaaway. Bakit di mo ko hayaan? Anong dahilan ba't mo ginagawa? Tinanong ko siya, bawal po ba yung ginagawa ko? Tinanong niya ako, ano dahilan mo, ba't ginagawa yan, para saan? Sabi ko nga, awareness. Para wala nang ibang taong maulul pa. Tapos awareness, ano tong hemp na to?
bago ka palang basa vlogging, bago ka palang basa vlogging, noon pa may scripted. Wala na tayong magagawa dyan. So, ang gawin manood ng explore nila. Hindi yung mismong multo-multo yung ayaw manood. Di wag, di ba? Ganun lang kasimple. Bakit nga ikaw nanonood ka sa akin? Ito yung kinakagigil ko minsan, kailangan sundin ko yung standard nila. Pero yung standard nila, hindi nila sinusunod. Kung ayaw daw, wag daw panoorin. Pero siya, ayaw niya sa sinasabi ko, pinapanood niya. Alam mo, mag-explore ka na lang din. Total, ayaw mo ginagawa niya scripted. Di hayaan mo mag-focus. Hayaan. Sabi ko ganun, may nagawa daw ba ako? Sabi ko, may nagawa ako. Tanga ka ba? Kaya nga ako nagko-comment ka sa akin, may nagawa ako. O anong nagawang papansin daw? Malamang, need ko magpapansin dito. Nag-upload ako ng video. Sinong YouTuber ang ayaw ng pansin sa videos nila? Sinong YouTuber ang ayaw ng pansin sa videos nila, men? Nyo sa akin, i-identify nyo kahit di naman yung idol mo eh. Di ba? Di ba? Ang bihira. Ano ba nangyayari sa mundo? Sabi niya gano'n, kaya nga, papansin sa tamang paraan, hindi pakialamero. Bakit tamang paraan ba yung pagsisinungaling? Para mapansin yung video. Ayun, nakakatuyo yung utak pagka, pagka, inano mo pa. Wala na? Magwa 1 hour na rin. Oy, salamat sa inyong lahat ha. Good night. Bye-bye.